So ayun na nga, pag-uusapan natin ang pag-disassemble ng ating system unit. Real-time audio talaga dapat to, pero ang ingay ng mga klase ko, voice over na lang. Yan, binuksan ko na yung system unit at unahin natin yung pagtanggal ng ating mga cable. So ngayon na-unplug na natin yung mga cable. Next step natin is tanggalin naman natin yung mga screw. And then after tanggalin yung mga screw, next nating tatanggalin dito para hindi tayo mahirapan kasi nakakapagpaskip ay yung ating graphics card. So itutulak mo lang yan, may pindutan yan. Yan, itutulak mo yan and then i-shake mo siya pataas kung matigas, then hihilahin mo siya. Yun lang, ganun lang kadali. Ngayon, natanggalan natin yung ating graphics card. Next naman nating tatanggalin ay yung ating hard drive. Unscrew mo lang, tapos hilahin mo lang siya palabas. Ganun lang kadali, okay na. And then, sunod naman natin ay yung ating RAM. Yan. Meron siyang pinipindot dyan parang sa graphics card. Tapos, ganun lang din. Pag matigas siya, shake mo lang siya. Huwag masyadong mapersa kasi baka masira. Yan, okay na. And then, ito naman medyo tricky yung part na to kasi bago mo siya mahila, kailangan mo munang i-unlock lahat bago mo siya hilain pataas. So, ganun lang kailangan i-unlock mo muna siya lahat bago mo siya hilain pataas. Yan naman. Ganyan, tapos dahan-dahan mo lang siyang iyaan. Dahan-dahan lang, huwag masyadong percent kasi baka masira. Isa pa, iwasan nating maikot-ikot yung fan kasi possible din na mag-cause ng damage yan sa ating component. Ngayon, natanggal na natin. Tabi na muna natin. Ngayon, ito namang ating CPU. Ganito lang yan. Pagbukas yan, pupush mo lang siya pababa, tapos move mo siya pakaliwa, and then open mo na. Pwede natin tanggalin tong CPU mismo, kaya lang wala akong tools like cloth kasi sensitive yan. Hindi pwedeng madumihan, mabasa, or whatever, kaya hindi ko na siya tinanggal. The next one is yung ating motherboard. Kasi natanggal na nga natin lahat ng screw at mga parts na nakakabit sa kanya. Pwede na natin siyang tanggalin. Make sure nyo rin pala na unscrew na talaga kasi biglaan yung persahin tapos naka-screw pa, wasak. Okay, so next naman ang ating PSU or power supply unit. Unscrew mo lang din siya tapos tulak mo, tapos pwede mo na siya mahugot. Yan. Ngayon, eto na. Na-disassemble na natin ang ating system unit. Ngayon, assemble naman tayo. Actually, reverse lang to ng pag-disassemble. Kaya lang, mas mahirap to para sa akin kasi mas mahirap magsira kaysa mag-ayos. Unahin muna natin tong power supply or ating PSU. Kakabit natin siya. Yan. Itutulak mo lang siya papasok. Then, screw mo. Pagka-screw, okay na agad yan. Madali lang itong PSU. Ngayon, next naman natin ay yung ating motherboard. Make sure nyo lang na sakto yung mga butas nito sa screw para hindi kayo mahirapan or umulit. Once na sakto nyo na, pwede nyo nang ikabit yung mga screw. Yan. Kakabit lang natin yan. Kabit muna natin isa-isa and then saka natin siya i-screw para hindi tayo mahirapan masyado. Ngayon, pagka-screw natin, make sure lang natin na kumpleto na or tama pagkaka-screw natin para di siya masira. And then, next one is yung ating CPU fan. Yung CPU fan, kabaligtaran lang ng pag-disassemble kanina. Tututok mo muna siya, yung apat na yun, yung parang poste sa butas, eksakto. Pero ito, bago mo siya i-lock, kailangan ipupush mo muna siya. Hila, push, then lock. Ganun yung process na. Hila yung apat, push yung apat, then lock yung apat. Ganun lang. Para maiwasang maging maluwag, ayun. Or baka matanggal. Iwasan din ulit natin na umikot tong fan kasi pwede nga makasira to. The next one is yung ating RAM. Itong RAM, madali lang naman to. Unlock lang natin, tapos itututok lang natin yung parang bungi niyan. Diyan sa may gitna. Yan. Tapos, pag push nyo, dahan-dahan, once may narinig kayo na parang lagutok, automatic maglalak na yan. Ibig sabihin, mahigpit na siya, okay na siya. Ganun lang kadali yung pagkapit na RAM. Yan, diba? Okay na.
Next is itong hard drive. Itong hard drive, yung mga butas yan, itututok mo lang yung butas sa ating case para ma-screw natin siya. Pag nakatutok na, pwede na natin siyang i-screw. Ganun lang kasimple yan. Yan, kabit natin yung screw. Then screw natin. Yun lang. Once okay, next naman natin ang ating itong cable na to. Bago yung ibang components, guys. Tandaan nyo, ito munang mga cable dito sa part na to. Kabit natin para hindi tayo mahirapan kasi masikip to pag kinabit agad natin yung ating graphics card. Yan. Yan, nakabit na natin yung mga cable. Pwede ngayon nating ikabit yung ating graphics card. Pupush mo lang siya dyan, papasok. Okay? I-screw mo lang din yan. Pagka-screw, parang sa RAM lang din. Unlock mo lang, tapos pupush mo lang, tapos tutunog lang din siya. Ganun lang. Then, okay na. Pwede mo na siyang i-screw. Ngayon, nakabit na natin. Screw na natin. Para humigpit siya. Kasi, kahit nakakabit yan, pwede pa rin niya lumuwag pag hindi siya naka-screw. Okay, next naman natin itong mga cable sa ikakabit natin sa ating motherboard. Ito ay yung sa ating power supply, no? Okay, kakabit lang natin. Madali lang naman ito, may mga shape siya. Tapos, make sure nyo lang na medyo madiin nyo, pero wag nyo masyadong didiinan kasi yung mga ano na yan, pwede pa rin yung masira pag sobrang lakas or sobrang pwersa. Okay, itong ating cable dito sa kakabit natin sa hard drive. Then next one, itong isang cable na to, hard drive pa din natin ikakabit dyan. Ito yung ating SATA cable. Okay. Then itong isa, kukonect natin dito sa may gilid na. Yan. Again, make sure nyo nahigpit. Then after nakabit na, okay na lahat. Close na natin ang ating system unit. Papasok nyo lang to pa-slide. Yan. Slide lang. Yan. And then, pwede na natin siyang i-screw para malak natin. Once na-lock, we're done. Sinira, sabay inayos. Parang baliw. Okay na to. So, hindi pa pala siya okay na okay, guys, no? Kasi testing pala muna natin kung tama ang pagkaka-assemble natin. Ikabit lang natin yung mga dapat ikabit. Itong mga BGA, yung kung ano ng cable or kailangan i-plug para sa ating computer, no? Okay, ito mga keyboard at mouse, kakabit lang natin siya. Saksak natin tong monitor at ang ating system unit. And then, power on. Ito na nga ba? Okay na to. So, ngayon dito naman tayo sa pag-troubleshoot. Ito yung common problems na example number 1 natin, no? So, as you can see, gumagana yung ating PC, no? Umaandar yung monitor, nagdi-display. Itong ating system unit, umaandar. Umiikot yung fan, umiilaw lahat. Okay siya. Ngayon, sa pag-troubleshoot natin, bibigay ako ng halimbawa. Kunyari, may sirang mga components or may sira sa ating mga cables, maluwag or whatsoever. Ito. So, ito yung una nating example, no? Kung kanina nakakabit lahat, ngayon, sinubukan kong tanggalin yung RAM. So, ano ang magiging epekto na ito? Binuksan ko system unit, gumana, umandar, umikot yung fan. Pero yung ating monitor, unfortunately, wala siyang display. Okay. Ngayon, check natin. Ito lang ba talaga yung problema, yung ating RAM? Makikita natin yan mamaya. Ngayon, try natin ulit ikabit ang ating RAM. Kung talagang RAM lang ba talaga yung problema dito. Pwede rin pero pwede rin yung graphics card yung problema, no? Pero since RAM yung ating tinanggal, testing natin itong ngayon ikabit. Okay, nakabit na natin siya. Yan, test ulit natin. Power on, and then take note pala guys, pag magkakabit kayo or magtatanggal kayo ng mga components, make sure na hindi nakasaksak yung ating power. Hindi siya nakaplug. Okay, para hindi kayo makuryente. Ngayon, testing natin. Gumana ba yun? Yun! Ngayong nakabit na natin yung RAM,
nagkaroon ulit ng display yung ating monitor, no? Ibig sabihin, problema nga lang talaga kanina is yung ating RAM. Since okay naman yung ating graphic card, okay yan, walang sira yan, ano ko yan. Starting the window siya, okay siya. So ngayon, ito naman, sa halimbawa, pag walang display, try natin tong VGA natin na nakasaksak sa ating graphics card. Try natin siyang ilipat sa ating motherboard. Power on. Wait lang ha, tingnan natin. Power on. Okay. Gumana ang ating system unit, umikot yung fan. And then, next natin tingnan kung may display ba. Okay, may display. Gumagana siya. Ibig sabihin, tama. Tama naman. Ibig sabihin, walang sira yung ating graphics card. Nakabit ng maayos yung VGA or whatsoever. And next, tingnan natin ngayon. Power on. Gumana yung ating system unit. Monitor, tingnan natin kung gagana. Gumana. Gumana siya pero meron ba tayong pero? O meron tayong wala? Tingnan natin kung gagana talaga siya. Yun. Gumana siya pero hindi siya nagdire-diretso sa ating Windows. Lumabas ang ating BIOS. Paano nga ba nangyari ito? Maraming problema dyan, pero maraming possibility dyan, pero makikita natin dito. Tingnan nyo yung ating SATA information. Wala siyang nare-read eh. NA. Dapat meron yan. Check natin isa-isa kung may okay ba yung mga nakakabit ba yung mga components na maaaring maka-apekto sa ating display. Yung ating hard drive, yung okay naman. Check natin. Wala talagang display yung ating SATA information, no? NA lahat eh. Kailangan meron siyang mariread guys. Tingnan nyo. Pero lahat, wala. Ano yung problema nito? Yan. Tukuyin natin kung ano nga ba yung problema nito. Okay naman yung ating hard drive, no? Hanapin natin. Alin kaya? May maluwag ba? May RAM? Okay naman. Ayun. Yung ating SATA cable pala is hindi nakasaksak. So, teka, huwag nyo muna isasaksak. Naka-plug pa yung ating power. Okay yan. Plug off na, wala ng power, patay na. Ngayon, pwede natin isaksak ang ating SATA cable. Isasaksak natin. Pag nasaksak natin to guys, i-testing natin kung ito nga ba talaga yung problema. Bakit hindi siya nagdediretso sa Windows, kundi sa BIOS siya napunta. Power on. And tingnan natin, okay, gumana ating system unit. And then monitor, may display. Dediretso nga ba ulit sa BIOS or magdediretso na to sa pag-welcome sa atin. Yan natin. Okay, nag-starting window siya guys. Hindi siya nagpunta ng BIOS. Ibig sabihin yan guys, okay na. Yung ating SATA cable lang talaga is maluwag. So okay na. Pero pwede rin minsan guys, maluwag lang siya kahit nakakabit siya or baka faulty na yung ating cable, no? Yun lang naman. So, for our last, no? Hindi ko na lahat pero so for our last example of troubleshooting, no? Ito naman yung sa ating power button, no? Ito yung mga common problems or pwedeng maging solution nyo. Halimbawa, itong power button natin, ayos kasi ito. For example lang sira siya. Kunyari, pag pinindot mo, tapos hindi siya nag-on. Ito yung mga posible mong gawin. Ito yan, kita mo yan nakakabit dyan sa ating front panel. Uhugutin mo lang yan and then susundutin mo siya ngayon ng screw. Yung pinagkakabitan dyan sa may front panel natin. Yan, tatanggalin mo siya, then susundutin mo ng screw. Mag-o-on yung ating system unit.
just in case lang sira yung ating power button. Pero ito kasing stimulate yung power button natin, kaya hindi ko siya ma-demo or kung ano. Pero ayun lang. So for our last guide or tutorial guys is about reformat, no? So punta ka lang F2 or del, tapos F7 para sa advanced mode, then punta sa boot, tapos baba ka sa boot priority. Yung boot option 1 gawing UEFI USB, tapos after nya next is F10 for save and exit. Yun lang, tapos antay lang tayo saglit. Ito medyo saglit lang dito sa part na to. Yung installation nito yung matagal. Pero papakita ko na rin yung buong process na ito para baka kasi malito kayo or may mapindot kayo just in case na ginawa nyo to. Kaya antay lang tayo yan. Antayin muna natin matapos to. Pupunta to dun sa part na mag-i-install tayo. Antay lang natin matapos to. Yan, habang nag-aantay tayo, antay lang. Ito naman, itong dalawa sa una ay pumusing pa. Grabe, nadidistract ako. Anyway, kidding aside na, starting Windows na tayo. Yan, antayin lang natin to. Antay, puro pag-aantay talaga yan. Ngayon, pili ka lang ng language, sabay next, may lumabas na bakulang. Okay, set up. Okay, check lang natin to. And then next, sabay custom. Tapos, didelete natin to mga partition na to. Once ma-delete natin yan, i-create ulit tayo ng bagong partition. Delete lang muna natin yan para mawala yung mga nasa loob ng file. Create ulit tayo ng partition. Nilagay ko ditong size is 200,000 ba to? 2 million? Hindi ko maalala. Pero 200,000 yata. And then, yan. Itong ating yan. Partition na tayo. Next. Ito yung pinaka-ano natin. Matagal to eh. Itong proseso. Ito, bali, babalikan ko na lang kayo guys pag natapos na to. Medyo matagal to. Siguro approximately 15 to 30 minutes. Depende siguro sa bilis ng inyong PC or ewan. Ayan, starting the Windows na siya. Nagre-restart talaga siya paminsan-minsan guys. Itong ating nag-restart. Tayo mo lang ulit. Antay. Maraming pag-antay talaga to. Sobrang dami. Sabi ko nga sa inyo, medyo matagal to, between 15 to 30 minutes. Magkakatansya ko, no? Pero yan. Pagka, huwag kayong magpanik. Mag-aantay lang kayo dyan. Kasi after naman na itong installation, no? May magpa-pop up lang dyan na fill upan nyo and then, okay na siya. Punta na siya sa desktop. Talagang marami lang talaga tayong kailangan antayin dito. So, chill lang kayo dyan guys. Okay. So, once naman nag-restart na naman siya. Ngayon, after na starting the Windows na naman, marami talagang ilang beses talaga to magre-restart. Nagawa ko na to ilang beses siya nag-restart sa akin. Ngayon, wait nyo lang tayo na nagse-set up na siya para ma-prepare yung ating computer. Tayo lang natin. Ito kayo pinag-uusapan na itong apat na lalaki sa likod. Anyways, okay, ito na yun. Tapos na. Pipiliapan mo lang to. Maglalagay ka ng username mo kahit ano. Siyempre, lagay mo na lang kung ano-ano. Basta kaya mong tandaan. And then next. Tapos password. Pwedeng may password, pwedeng wala. Ang ginawa ko is wala na. Kaya next ko na. Yan. Next. And then yan. Pili ka lang ng clock. Since nasa PH ako, pipili ako ng kasing time zone ng PH, which is yan. And next, okay. Tayin ko lang to, then boom. Welcome. Dito na tayo sa ating desktop. Tapos na, yun lang. Ganun lang naman siya kadali, guys. Pero antayin na rin natin para sure tayo, para may pakita ko sa inyo. Antay natin. Lots of waiting talaga dito. Tagal talaga to.
part na to. Especially installing guys, huwag nyo makakalimutan. Ayan, mainip kayo. Kaya akala. So okay guys, dito sa part na to nagpapaalam na lang ako, no, since maingay nga dito sa aming lab, nag voice over na lang ako. Kung umabot ka dito sa dulo, thank you. Yun lang naman, no. Anyway, for the last, papakita ko lang ulit na okay na lahat, gumana yung pag-assemble, disassemble, assemble, pag-troubleshoot, pag-reformat, yan. Yun lang guys, thank you ulit. Okay na to.